Hi guys! Maayong hapon po sa lahat. Good afternoon to everyone. At eto na naman tayo at magluluto tayo naman ng panghapunan. At ang lulutuin ko nga ay beef pares kasi nga nagkikrave yung aking mga kids. Nung nakaraan pa nila ako nire-requestan ng beef pares. Magluto naman daw ako. So, eto na at isi-share ko sa inyo yung aking napakasimpleng beef pares. As usual, si Habi yung bumili ng itong aking lulutuin. So, ang sabi ko sa kanya yung beef cubes yung bili niya kasi para malaman. Kasi ayoko yung masyadong marami yung taba. Ang presyo ng beef cubes is 350 pesos per 1 kilo. So, mura na to guys. Sa pagkatapos ko mahiwa, huhugasan ko lang muna ito. Dati talaga hindi ako makain itong beef pares. Actually, yung kids ko lang yung una pang nakatikim nung kung ano ba yung lasa ng beef pares. Kasi, paglabas ng school, maraming nagtitinda nito sa trike. So, may mga combo pa yung beef pares with mommy or yung beef pares with rice. Kaya alam nila yung lasa nito. Tapos, one time kasama ko yung eldest son ko yun. Kumain siya nitong beef pares at pinatikim niya sa akin. So, yun nga lang, hindi ko gaano nagustuhan yung lasa. Kaya nga sabi ko, sige, gagawan ko kayo ng beef pares sa bahay. So, bali, ipi-pressure cooker ko to for about 30 minutes, no, para mas malambot na. Then, lalagyan ko lang ng salt and peppercorn para may lasa na, no. So, guys, pag every time na magagamit kayo ng pressure cooker, talagang kailangan po medyo ingat. Actually, talagang maingat, no, syempre. Lalo na sa pagbubukas nitong pressure cooker. So, ang gagawin nyo dyan, huwag nyo kagad basta-basta bubuksan yung pressure cooker. Talagang kailangan i-release nyo muna lahat yung pressure sa loob ng pressure cooker. Siyempre, para hindi mag-explode, diba? Para maiwasan yung disgrasya. O kaya, hayaan nyo na lang muna, palamigin nyo na lang to keep it safe. Or ganito yung ginagawa ko, guys. Yan. Masisigurado mong wala na siyang pressure, no? So, pagbukas mo, safe na. So, ganun lang naman yung paggamit ng pressure cooker. Pag gagamit ka ng pressure cooker, wag mong mamadaliin bubuksan. Kasi syempre, delikado naman talaga, no? So, ito na, syempre, dahil after 30 minutes, talagang malambot na yung baka. So, meron ako ditong leeks, no? So, gasan ko lang muna maigi kasi isa to sa nagpapasarap dun sa beef pares. Kung wala kayong mabibilihan nitong leeks, pwede din naman guys yung onion chives. Alam nyo guys, yung unang-unang gawa ko nitong beef pares, syempre, panalo kagad sa panlasa ng kids. Kaya, so, gumagawa naman ako nito, nagluluto ako nitong beef pares. Pag nagki-craving sila sa beef pares, talagang nire-request nila yan. At saka yung beef pares, parang marami ring style ng pagluluto. Kasi merong beef pares na parang kukonti lang yung pinaka-sabaw or yung pinaka-sauce, no? Mas marami yung beef meat at saka mas chunky, no? So, meron naman din na beef pares na yung masabaw, yung parang sa nilaga ng baka, parang ganun yung klase ng sabaw niya. So, ito yung sa akin, yung beef pares ko is masabaw pero thick yung sauce, no? So, maraming klase niyan guys ng beef pares. Depende na lang sa panlasa nyo kung ano yung gusto nyo doon. Ipi-prepare ko na itong gagamitin natin sa paggisa. So, syempre yung onion, garlic, and ginger. Ito yung pinaka-star sa paggisa, di ba? So, kahit anong pagkain niya na ginigisa, hindi mawawala si onion at saka si garlic. So, bali ang gagawin ko dito yung mince, no? Imi-mince ko tong garlic, pati yung onion, tsaka yung ginger. Mince ang gagawin kong hiwa. Kaya ganito guys yung hiwa ko kasi para yung garlic, onion, tsaka ginger, makakain mo na rin dun sa pares, no? Hindi mo na iiwanan. So, nagtabi rin ako ng minced garlic kasi ito-toasted ko yun, i-separate ko yun, no? Para mamaya sa garnish. So, anyway, pagkatapos nito, ito na yung ating mga nagawa. So, meron ako ditong black pepper, yung durog na paminta, and then star anise, 3 piraso. And then laurel leaf, 2 piraso. And then brown sugar. At itong aking leeks. Siyempre, meron akong vinegar and soy sauce. At ito na yung ginawa ko kaninang toasted garlic. So, binukod ko talaga to guys kasi pang garnish ko to.
At ayan na, bali naka-ready na lahat yung aking kakailanganin at magsisimula na tayong maggisa. So, pinainit ko na yung kawali and then nilagyan ko ng cooking oil. At medium fire lang gamit ko dito guys. So, nilagyan ko yung onion, inuna ko yung onion. At pagkatapos yan, isusote ko lang yung onion. Maamoy mo na yung yung bango ng onion, no? At pagkatapos nito na pag nag-translucent na yung onion, ilalagay ko na tong garlic. So, sa iba kasi depende guys, yung iba inuuna yung garlic. So, after garlic, onion na. So, depende na sa inyo yan. So, and then, nilagay ko na tong ginger. So, igigisa lang natin to maigi. Ito yung isa sa sekreto ng masarap yung lulutuin mo. Sa pagigisa pa lang, kailangan talaga igigisa mo maigi para lumabas yung flavor. So, eto na, ilalagay ko na tong beef meat. So, ang gagawin natin dito, igigisa lang natin maigi. Para yung lasa ng garlic, onion, ginger, kumapit na dito sa sa karne ng baka. Kaya guys, pag maggigisa ka, wag mo mamadaliin, hayaan mo munang lumabas yung natural flavor nung ginigisa mo. So ito na, lalagay ko na yung beef stock. And then lalagyan ko to ng 1.5 liters of water kasi ang request nga ng kids na beef pares is masabaw. Kaya medyo marami-rami yung sabaw na nilagay ko. Ilalagay na natin yung black pepper, star anise, laurel leaf, and then beef flavor yung beef cubes ko, and then soy sauce. O diba napakadali lang nitong recipe na to. And then nilagyan ko ng 1 tablespoon vinegar. And then syempre hindi mawawala yung MSG. So guys, yung aking beef pares is may pagka-sweet. So nilagyan ko ng brown sugar, and then salt. Kasi depende sa inyo yan minsan guys, yung meron kasing taong hindi ganong mahilig sa medyo matamis, no? So pero kasi ang kids ko, ang request nila na klase ng beef pares is manamis-namis. So, eto na. For slurry. Gagawa tayo nito and then lalagyan lang naman to water and cornstarch. So, eto yung magpapa-thicken ng sabaw. So, guys, eto rin naman yung ginagamit sa mga, sa mga sauce. No? Yung mga malalapot na sauce. Slurry lang yung ginagamit doon. So, eto na, nung kumulo na, nilagay ko na itong slurry para medyo kumapal na or mag-thick na yung pinakasabaw ng ating beef pares. So guys, as always, hindi ako nagbibigay ng exact measurement. Binibigay ko lang sa inyo yung basic step kung ano rin yung ingredients. Pero yung exact measurement wala. So teka lang, nilagyan ko muna ito ng toasted garlic bago ko makalimutan. So ito na nga, bakit hindi ako nagbibigay ng exact measurement? Kasi pag nagluluto ka, ang magsasabi sa iyo kung masarap yung niluluto mo is yung panlasa mo. Yung panlasa mo rin yung magsasabi sa iyo kung matabang ba or maalat or matamis. So, kahit ako talaga noon nung nagsisimula akong mag-aral magluto, hindi ako sumusunod sa measurement ng iba, no? Nakadepende yun sa akin kasi ako yung titikim eh. So, ganun yun. Kaya, yung binibigay ko sa inyo lang is yung step by step kung paano gawin or kung ano lang yung ingredients, no? So, panlasa, bahala na kayo dyan. It depends on your taste. So, eto na, luto na to. Syempre, isasalin ko na to para ready na at kakain na. So, before we end this video, guys, I would like to say thank you to everyone, no? Thank you very much for always watching my videos. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat, no? Na nanonood sa aking video. At syempre, kung bago ka sa aking channel, please like and subscribe. And don't forget to click the notification bell. So, there you have it, guys. My version of beef pares. At kung hindi ka pa nakakapag-try magluto nito, itry mo nang subukan. So guys, that's it. I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today. Maraming salamat po sa mga nanood. At sana, wag niyo akong kalimutan abangan ulit. Maraming salamat and God bless everyone. Bye-bye!